to reintroduce myself. My name is... My name is Ho, H to the OV. Good morning everyone, good morning Mr. Smith, good morning ma'am. My name is Cesar Loranza and our topic for today is all about information technology, and this is my group image. My name is Muhammad Tinoy Dida. I am Jessica F. Cordero. Good morning, ma'am. My name is Generos M. Bulasa. I'm based in entrepreneurship. I am Vincent B. Cagas. My name is GRB Danyas, and we are reporting about the Information Society. So, good day everyone. So, once again, my name is Muhammad Tinoy Dida, and our topic is Information Society. So, what is Information Society? An Information Society is a community where people use in technology. So, ang tao kuno is gagamit sa para makabalo sa information gamit ang technology, which is mga cellphone, laptop, TV. So, mga ngana. So, ngano important na siya. It is shared to create and use information every day. It's a society where knowledge is data is very important. So, para masabtan ko ng information nga gihatag, which is mag-search ko na sa atong mga gadgets, and ngayon na mag-search para makabalot sa information kung sa'y gihatag, kung sa'y gi-implement sa ato, mo po di atong i-deploy. So, I am Jessica F. Cordero. Now, let's forward to main features of Information Society. So, the first is, main feature of society is, people use phones, computer, and the internet often. So, kani daw siya is, main feature ni siya sa society tungod kay, ang people daw karon is usually use na tao mga phones, computers, og internet para maka-communicate og baka kuan sa to mga information. So, another one is communication is fast and easy through social media and apps. So, mo ni siya, easy na daw sa karon nga time is easy na kaayo ta mag-communicate og kanang dali ra kaayo tungod kay naa naman tay social media og mga apps nga pwede na nato sila magamit like Facebook, Messenger, nga kanang pwede na ta makatawag bisag na nasa layo ang atong mga kuan, ang atong mga pamilya. So, jobs needs digital skills and knowledge. So, sa ato po daw trabaho is ganit ta og digital skills and knowledge kay once gani magtrabaho ta dapat naabot tay knowledge kay dili man pud pwede nga magtrabaho ta nga basta-basta lang nga wala pud tay kahibalo. So, information spreads quickly online. So, kanang through online daw is kanang makapasa tao kanang mga information nga dali ra kaayo tungod kay online na lang man ta magkuan og information. Mao ganitong pareha sa natay kanang sa communication mag-use pud ta og mga apps such as Messenger kay pareha sa Messenger pwede naman ta makatawag bisag layo ang atong pamilya. So dali ra kaayo ang information sa online. So the world is more connected than ever. So sa ato dang kuan is mas dali ra ta maka-connect tungod kay na may information o kanang online. So mara to Example of Information Society. Online learning. Example, Google Classroom. Mugi na itong ginagamit sa ato pag online class. Labi na sa pag-eskwela nato karon. So nagamit kita og hybrid. Meaning ng hybrid is kanang pwede po siya face to face, pwede po siya mag-online class through Zoom. And next example is YouTube. Daghan kita makuha o matun-an po sa YouTube. Daghan po mga teachers nga gamit og YouTube para daghan po mga estudyante nga dito ra sila gatan-aw para daghan po sila kanang tun-an. Then next dayon is online shopping. Sa online shopping mugin na ang sa karon nga generation, mugin na to ang gamit karon if kung nara ta sa ato, pwede na ta mag-online
Then na rin mga example nga mga website nga itong ginagamit like Lazada, Shopee, Temu, and sa mga TikTok. Mag-order na ka anything nga mga butang sa online kung kapuyan na ka o kanang gawas-gawas kung nakay paliton. Then, dili na po din siya hago kung nakay paliton sa gawas, pwede na po mag through online lang. My name is Vincent Cagas and I'm reporting all about social media. Example of social media is Facebook, Twitter, and Instagram. In Facebook, this website and apps is a new platform to gather information all over the world. And next is online services like GCash. We use GCash in everyday. We transact online payments, and also there are many websites like government websites like SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and many more. Hey, good morning. Once again, good morning. I am Giselle Loranza. My topic is why it is important. So, nga naman importante ang technology sa atong society. So, obvious kayo nga, importante kayo siya. Kay, just now nga, mo'y ginamit na to aron mag-communicate na to itong mga loved ones, bisag layo sila. Number one ini, makes learning and communication easier. So, mas dali o mas paspas ang atong pagtuon kung makakuha ta mga idea sa technology o sa mga gadget, labi na sa mga application, mga GPT, mas dali, mas paspas. Unya, ang communication nato sa atong instructor, mas paspas o mas dali nato sila ma-communicate o kung sa atong mga pangutana, sa atong lessons. Number 2, helps people find information anytime. So, bisang pag-asa ka, kung nakay kinahanglanon sa imong problema, pwede ka mangita og mga idea o solusyon sa information anytime sa mga technology. So, labi na sa amo karon estudyante mi, makita pwede mi mo locate o mo kuha og idea sa mga website nga naa sa online. So, number 3, supports online job business. So, in short, support online job business, pwede mi mo support sa mga online business nga pinagi sa mga website. Labi na karon example kini mga food panda nga mas dali sila mo baligya sa ilang mga product ginamit ang online. So naay mga website nila nga application nga i-download sa imong cellphone. Kunya order ka mga pagkaon, mas dali, mas paspas. Ara ka sa imong balay, mas dali ang ilang pagnegosyo. Kung kami mamaligya pod sa mga anak, mas dali nimo baligya sa among mga product nga iagi sa online. So, mga technology. So, number 4, connects people around the world. So, mas dali mi makakonect o kitang tanan makakonect sa gawas. Di lang sa Pilipinas, sa atong dire, apan kadtong mga labuans nato nga tuwa sa gawas, mas accurate nato sila makita kay naamay mga website nga i-Google Meet nato, i-Zoom nato. Through online, makita nato sila nga face to face, di lang nato sila maawiran, pero ang presence nila pwede kaayo nato makita anytime o di lang sa Pilipinas apan sa gawas po. So number 5, encourage new ideas and innovation. So gusto ka mag-innovate ang imong negosyo, kakuha kang idea sa website nga labi na sa YouTube. Grabe gid ang gipang butang sa mga press amo nga magkakuha og idea ug unsa ang imong plano sa pag-innovate nimo sa imong daily lives kung dili para sa amo nga estudyante sa among personal life, pwede mo makuha sa mga website nga ideas na among magamit sa pag-innovate. Labi na kami kay entrepreneurship, puhon mahimo may entrepreneur. So
importante gid siya. It is important nga ang technology karon nga panahon. And that's all. Thank you. Everyone, so I am GRV Danyas and I am explaining about the challenges of the information society, no. So first is not everyone has access to technology or the internet. Dili kuno tanan, no, maka-access sa internet and also the technology, no, kay na may uban good nga nagpuyo na sa mga bukid-bukid, no, they don't know how to use man the gadgets, and also they don't have internet man pod, di ba? So mao na siya ang isa pod nga challenges sa information society, kay dili sila makabalo kung sa ang mga panghitabo dari sa atuang kalibutan, no, kay labi kita mo god is dili sa ingon nga bisan man galing og kaning na tay cellphones, gadgets, internet, pero dili gyud nato nahibalo nga ang tanan panghitabo, no. And the next is online privacy and security problems. So sa online privacy and security problems is isa ani ang mga scam, di ba? There are a lot of scammers man in this palibot-palibot mga kuan. So isa po na siya sa isa ka problema po, no, ang pag-scam, no, kay daghan kayo dautan ng mga tao, no, mangunay og mga isig ka tao ra pod sa online, labi na ning awaton ang imong profile, then once maawat ang imong profile, mag-chat siya sa mga tao, then ang mga tao pod nga wala kabalo, so mailad pod sila, no, just like sa JMC Carmoto ginaawat ang iyahang profile pictures, yung mga post gina-post pod, then naghan kayo og mga customers nga ma-scam, no. And the next is too much fake news and misinformation, no. So daghan gyud kayo og mga fake news ug misinformation, no, nagapagawa sa social media man, just like sa Facebook. So mga tao pod nga dili pod kayo hilig mag-usisi, so naagi tendency, no, nga motuo sila sa mga fake news, no, just like sa pangitabo sa una na kunoy artista nga na patay, pero pag ando fake news di ito, no, buhi pa di ay kayo. And then the last is people spend too much time online instead of real life. So sa karon manggod, once manggod nga mag cellphone ta, malingaw naman gyud tag scroll, di ba, labi na sa TikTok, sa mga reels, di ba? So imbes nga naatay mga buhatonon, dugay na to siya mabuhat kay malingaw man ta og scroll, di ba? And also sa ato ang mga trabaho pod, isa pod na siya sa challenge pod nga dapat ato pod na siyang ibutangan og limitation, no. Once na ato sa trabaho, dili lang kita magsige og cellphone. And that's all for today. Thank you.